Manong Dan, dagdagan mo na po ito kahit 20 lang. Sige na po. Pakiusap ni Joy sa may-ari ng junk shop. Marami naman po akong dala. Alam mo ba Manong, sumakit pang likod ko dyan. Sobrang bigat po. Sige na, dagdagan mo na lang. Pangbili ko lang po ng pagkain namin. Natawa naman si Manong Dan. Oo na, sige na. Eto na. Napakakulit. Umuwi ka na sa inyo. Napangiti si Joy at tinanggap ang 20. Maraming salamat po. God bless po. Natawa naman si Manong Dan. Salamat din. Naglakad si Joy sa makipot na kalye. Masaya siyang may dala siyang pera. Hindi gaanong malaki ang perang kinita niya, ngunit sapat na yon para makabili ng espesyal para sa kanyang ina at kapatid. Bago umuwi, bumili na muna siya ng pansit at kanin. Luto na palagi ang binibili nila dahil kaunti lang naman sila sa bahay. Mama! Jana, nandito na ako! Tawag ni Joy na may malapad ng ngiti. May dala po akong pagkain. Marahang tumayo ang inuubo niyang ina at hinanda na ang dala niya. Nag-aalala ako sa'yo. Kanina ka pang nakalabas sa school pero hindi ka pa umuuwi. Saan ka nakakuha ng pambili nito? Dapat hindi mo na inaalala, Joy. Sinusubukan ko pa naman gumawa ng paraan. Pasensya na't may sakit talaga ako ngayon. Umiling si Joy at ngumiti pa rin. Okay lang po, Ma. Masaya naman po ako sa ginagawa ko. Gusto ko pong makatulong. May gusto po akong gawin para sa atin, Mama. Alam ko pong hindi sobrang laki ng pera pero gusto ko po kayong mapasaya ni Jana. Kuminang sa mga luha ang mga mata ng kanyang ina habang niyayakap siya ng mahigpit. Napakabait mo talagang bata, Joy. Lagi mong iniisip ang iba. Sana manatili kang ganyan, anak. Sana hindi ka rin magsawang mahalin ng kapatid mo. Mahal na mahal ko kayo ni Jana. Tumakbo naman sa mesa si Jana na 3 taong gulang pa lang ng mga panahong iyon. Mukhang tinitingnan ng kanyang kapatid kung ano ang dala niya. Nang makita nito ang pansit, lumiwanag ang mukha nito na parang araw. Pinagsalikop ng kapatid niya ang maliliit na mga kamay at hindi napigilan ang kanyang pananabik. Pansit! Ate, pengi pansit! Mataas ang boses ni Jana dahil sa tuwa. Hindi napigilan ni Joy na matawa. Binigyan niya na agad ang kanyang kapatid. Makita niya lang na masaya ang nanay niya at si Jana. Sulit na ang lahat ng hirap sa pag-iipon niya ng mga boteng ibinibenta. Labis na kasiyahan ang nararamdaman ni Joy kapag nakikitang masayang-masaya ang munting pamilya nila. Gumagaan ang pakiramdam ni Joy kapag ganoon palagi ang senaryo sa kanilang tahanan. Habang kumakain sila, napansin ng kanyang ina na nagmamadali siya. Joy, saan ka na naman pupunta ngayon? Dahan-dahan sa pagnguya. Bakit ka ba nagmamadali? Mabilis siyang uminom ng tubig bago tumayo mula sa lamesa. Magtitinda pa ako ng sampagita sa harap ng simbahan, Mama. May nakausap po kasi ako na gumagawa ng sampagita. Pwede raw po ako magtinda. Tapos, share na lang daw po kami sa kita. Ilang araw ko na po kasing may sakit. Kaya ako na po muna ang magtatrabaho. Bibili po tayo ng gamot mo. Mabilis na hinubad ni Joy ang uniform niya sa school. Kailangan niya pa kasing labhan yun bago umalis. Mahirap bumili ng bago kapag nalagyan nila ng mantsa. Bakas ang pag-aalala sa mata ng kanyang ina. Joy, napakabata mo pa para magtrabaho ng husto. Dapat nag-aaral ka lang. Hindi nag-aalala tungkol sa lahat ng to. Pasensya na talaga kayong mga anak. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa gumagaling ang sakit ko. Okay lang po, Mama. Mahinang sabi ni Joy. Mama, wala naman pong ibang tutulong. Ayoko pong nagugutom tayo. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Saka palagi po akong nagdadasal kay Lord na sana gumaling ka na po. Gusto ko pong mag-aral para matuto po ako. Kapag okay na po ako, hahanap po ako ng trabaho. Ako na po ang magtatrabaho para sa atin. Hinawi ng kanyang inang buhok niya kahit bahagyang nanginginig ang mga daliri. Ayokong lumaki ka ng ganito kabilis, Joy. Deserve mong maging bata. Makipaglaro at makipagtawanan sa ibang mga bata dyan sa labas. Ngumiti naman si Joy. Bata pa naman po ako, Mama. Pero masaya naman po ako ngayon kahit tumutulong po ako sa inyo. Mahal na mahal kaya kita. Bumuntong hininga ang kanyang ina at nagpunas ng luha. Alam ko, Joy. Alam ko. Maya-maya'y umalis na rin naman si Joy sa bahay.
Hindi niya alintana ang mahabang oras ng paglalakad sa init at paghihintay sa hagdan ng simbahan. Umaasa lang naman siya sa mga barya-barya, pero alam niyang makakatulong sa kanyang pamilya. Hanggat natutulungan niyang kanyang ina, masigurado na makakakain sila, makapagpatuloy siya sa pag-aaral, gagawin niya yun ng paulit-ulit. Wala rin namang masama sa kanyang ginagawa. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, at para sa pagmamahal na mayroon siya para sa nanay niya at kay Jana. Alam niya rin naman na balang araw, magiging maayos ang lahat sa mga buhay nila. Gayunpaman, mukhang yun pa lang ang simula ng mas lalong paghihirap sa buhay ni Joy. Habang papalapit si Joy sa maliit nilang barong-barong, unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagod. Ngunit nang itulak niya ang pinto, may nakita siyang bagay na nagpatigil sa kanya. Tahimik lamang na nakahiga ang kanyang ina sa banig at mukhang natutulog. Naisip ni Joy na nagpapahinga ito, kaya hinayaan niya na muna. "Mama! Mama, dede ako!" Niyuyugyug ni Jana ang kanilang ina. Mabilis naman siyang lumapit. "Ano ka ba, Jana? Huwag mong istorbohin si Mama. Natutulog siya. Wait, ako na magtitimpla. Halika." "Gatas! Gusto ko, dede!" Humahagulgol si Jana at namumula ang mukha nito. Tumango naman siya. "Oo, ipagtitimpla na kita." Nilingon ni Joy ang kanyang ina. Umaasa siyang magigising na ito. Gayunpaman, may naramdaman siyang kakaiba. Niyugyug niya ang balikat nito, ngunit wala pa ring tugon. "Ma, nandito na po ako. Gising na po." "Mama, bakit hindi ka po gumigising?" Sabi ni Joy na nanginginig ang boses, ngunit nanatiling hindi kumikibo ang kanyang ina. Natatarantaman, nagawa niya pa rin na tumayo. "Huwag kang mag-alala, Jana. Ipagtitimpla na kita ng gatas." Nagmamadali siyang pumunta sa lamesa at nagtimpla na ng gatas. Maingat niyang inihanda ang bote kahit nanginginig ang mga kamay. "Mama, ayaw gumising." Umiiyak na sabi pa sa kanya ng kapatid niya. "Ayaw ako bigyan, dede." Kinalog ni Joy ang tsupon. "Oh, eto nang dede mo. Humiga ka na ron. Huwag ka nang umiyak." Muli siyang napatingin sa kanyang ina. Lumapit siyang muli rito. Bumaba siya at hinawakan ang malamig na balat ng kanyang ina. Matigas na ang katawan nito at hindi na gumagalaw. "Mama?" Bulong ni Joy na basag ang boses. Muli niyang niyugyug ang balikat nito ngunit hindi talaga sumasagot. Bumibilis ang tibok ng puso ni Joy nang hawakan niya ang mahinang kamay nito. Hindi. "Mama, gising ka na po. Mama, gising na." Lalong lumakas ang pag-iyak ni Joy. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y umiikot ang mundo at bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa wakas, napagtanto niya na wala na ang pinakamamahal niyang ina. Namalayan na lang ni Joy na nakaupo siya sa harap ng kabaong ng mama niya. Tiningnan niya si Jana na kahit naiintindihan ang nangyari, hindi pa rin ganoong kaemosyonal. "Alam mo ba, dati siyang kalapating mababa ang lipad." Bulong ng isang babae na nakatingin sa larawan ng kanyang ina. "Iba't ibang lalaki ang dala niya bawat linggo. Sabagay, ano ba namang aasahan kay Annalyn pokpok naman talaga." Nagsalita rin naman ang kasama nito. "Ay nako, kinukurot ko nga lagi ang asawa ko kapag nahuhuli kong nakatingin kay Annalyn." Nakaramdam si Joy ng kirot sa kanyang dibdib. Alam niya kung ano ang sinasabi ng mga ito. At kahit na masakit, hindi na bagong impormasyon para kay Joy. Narinig niya na ang mga bulungan noon, sa paaralan man o mula sa mga kapitbahay. Palaging paksa ng chismis ang nakaraan ng kanyang ina. Ngunit hindi niya yun pinapansin. Para kay Joy, ang kanyang ina ay naging mabuting babae. Naging isang mapagmahal na ina si Annalyn sa kanila. "Huwag niyo pong pag-usapan ng mama ko ng ganyan. Mabuti po siyang nanay para sa amin." Hindi na napigilan ni Joy na ipagtanggol ang kanyang ina. "Minahal niya po kami ni Jana. Ginawa niya po ang lahat ng makakaya niya para sa amin. Kaya huwag po kayong magsalita ng ganyan sa mama ko." Habang ipinagtatanggol niya si Annalyn, may babaeng lumapit sa kanya mula sa likuran. Lumingon si Joy at tumingala. Napansin niya ang isang babaeng may mabait na mga mata.
Ako si Tita Linda ninyo. Malumanay na sabi ng babae. Pinsan ako ng nanay mo. Ako rin ang nag-asikaso sa burol ni Annalyn. Pumunta ako rito kasi narinig ko na ulila na kayong dalawa. Naaawa ako sa inyo. Tita Linda po? Tanong pa ni Joy. Tumangon naman ito. Oo, Joy. Nandito ako ngayon para isama na kayo sa amin. Wala na rin namang ibang kukuha sa inyo ng kapatid mo. Saka, wala rin kaming anak ng asawa ko. Kaya gustong-gusto ko talaga ng mga bata sa bahay namin. Alam kong nahihirapan kayo ngayon sa pagkawala ng nanay ninyo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayong magkapatid. Naramdaman ni Joy ang isang alon ng relief na dumampi sa kanya. Nag-aalangan at natatakot man, medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil sa sinabi ni Tita Linda. Nagsimula na nga silang magkapatid ng bagong buhay sa bahay ni Tita Linda. Isang lugar na malayo sa dati nilang tahanan. Malaki at maaliwalas ang bahay. May malalambot na kama at kusina na laging may pagkain. Siniguro ni Tita Linda na nasa kanila ang lahat ng kanilang kailangan. Kasama na ang mga gamit sa paaralan para kay Joy. Nakakapag-aral na rin siya ulit ng matiwasay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may naramdaman siyang hindi maganda. Hindi siya komportable sa kanyang Tito Tino, ang asawa ni Tita Linda. Mabait naman ito. Bibilhan siya ni Tito Tino ng mga bagong damit, mga simpleng regalo o kaya'y kaunting extra money. Hindi naman nakakapinsala ang mga kilos ng asawa ni Tita Linda. Kaya lang, hindi talaga siya komportable. Siguro dahil lumaki naman siyang walang ama. Laging makakahanap si Tito Tino ng mga dahilan para mapalapit sa kanya. Kapag naghahapunan sila, uupo ito sa tabi niya at tatanungin siya tungkol sa araw niya sa paaralan. Hanggang isang gabi, habang natutulog na si Joy sa silid nila ni Jana, naramdaman niyang pagalaw ng kama. Akala pa nga niya panaginip lamang iyon. Pero naririnig niya talaga ang paanas na bulong ng asawa ni Tita Linda. Joy! Mahinang usal ni Tito Tino para bang ayaw talaga siyang gisingin. Naramdaman niya ang mahinang pagdiin sa gilid ng kama. Maya-maya'y naramdaman ni Joy ang kamay nito sa kanyang braso. Wala itong sinabi at bahagya lang humahaplos sa balat niya. Naramdaman ni Joy ang palad nito sa kanyang hita paakyat, kaya mabilis na siyang napabangon. Tito Tino, ano pong ginagawa niyo rito? Mabilis siyang lumayo rito. Bakas naman ang gulat sa mukha ng kanyang tiyuhin. Tumalikod at mabilis na may inayos sa shorts nito. Wala. Sinecheck ko lang kayong magkapatid kung okay na ba kayong natutulog dito. Ramdam ni Joy ang pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya kumikibo. Parang kahit paghinga, kinatatakutan niya. Sino ba naman kasing tao ang bigla na lang papasok sa kwarto nila ni Jana sa kalagitnaan ng gabi? Huwag mong sabihin to sa tita mo Mataman siyang tiningnan ng kanyang tito. Sige na, matulog ka na ulit. Babalik na ako sa kwarto namin ni Linda. Matulog ka na rin. Baka magising pa ang kapatid mo. Nanlalaki ang mga mata ni Joy. Ayaw niyang isipin na si Tito Tino ay maaaring iba sa kung ano ito. Hindi talaga siya mapalagay sa kabaitang ipinapakita ng tiyuhin. Ang mga kilos, ang paraan ng pagtingin sa kanya kung minsan, at ang pakiramdam ng paghawak sa balat niya, hindi niya kayang hindi isipin ng malala. Tita Linda, tanong ni Joy kinabukasan. Lumingon si Tita Linda sa kanya at ngumiti ng malumanay. Ano yun, Joy? May kailangan ka? Nag-alinlangan si Joy at pinisil ang kanyang mga daliri. Tungkol po kay Tito Tino, hindi po ako komportable sa kanya minsan. Palagi naman po siyang mabait sa akin pero hindi po talaga ako mapalagay sa kanya. Napawi sandali ang ngiti ni Tita Linda. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi ko po alam. Binibigyan niya po ako ng mga regalo. Palagi niya po akong tinutulungan. Nagtatanong tungkol po sa mga araw ko at minsan po, parang masyado niya po akong pinapansin. Hindi po ako sigurado kung bakit pero hindi po ako komportable. Saka, tita, kagabi po, sobrang gabi po siyang pumasok sa kwarto namin ni Jana. Nakaupo po siya malapit sa tabi ko po. Nagising ako kasi hinawakan niya po ako. Nakababa po ang shorts niya. Tumigil ka na.
Putol sa kanya ng tita Linda niya, tumingin sa kanya at seryoso ang mukha nito. Joy, wag mo na ulit bubuksan ang usapin na to. Maliwanag ba? Kalimutan mo na yon. Hindi na rin mauulit dahil kakausapin ko siya. Pero please, wag mo na lang sabihin pa to pati na rin sa kahit kanino. Mabait naman ang Tito Tino mo. Siya ang nag-aalaga sa pamilyang to. Nagsusumikap siya at sinusuportahan niya tayong lahat. Dapat magpasalamat ka na lang sa kanya at huwag mo siyang pag-iisipan ng masama. Mata man niyang tiningnan ng tita niya. Parang walang lugar ang mga sinusumbong ni Joy dahil maraming ginagawa sa kanila si Tito Tino. Bata pa lang siya pero alam niyang nababastos na siya. Hindi na siya mangmang sa mga ganoong bagay. Napalunok si Joy at sinusubukang intindihin ang sinasabi ng kanyang tita. Pero parang bumibigat lang ang kanyang puso. Napayuko si Joy. Nagpapasalamat naman po ako pero hindi ko po talaga maalis po ang takot ko kay Tito. Pakiramdam ko po gumagawa po siya ng mga bagay na hindi tama. Hindi ko po alam kung paano po ipapaliwanag. Bumuntong hininga si Tita Linda at ipinatong ang isang kamay sa balikat niya. Huwag ka nang masyadong mag-isip tungkol doon. Nagmamalasakit lang ang tito mo. Siya ang provider sa bahay na to. Kung wala siya, hindi natin matatamasa ang lahat ng to, Joy. Sinusuportahan niya ang pag-aaral mo. Kayong magkapatid, may nag-aalaga sa inyo. Ayaw niyo pa ba nun? Hinawakan ni Tita Linda ang mga braso niya at mataman siyang tiningnan. Huwag mo na lang masyadong isipin. Hindi natin siya kayang kumprontahin. Hayaan mo na lang yon. Kalimutan mo na lang ha. Ligtas ka naman rito, Joy. Hindi kita pababayaan. Nag-o-overthink ka lang. Naninikip ang dibdib ni Joy. Gusto niyang paniwalaan ang kanyang tiyahin. Pero hindi niya talaga kayang kalimutan ang mga nakita kagabi. Nararamdaman niya ang bigat ng atensyon ng kanyang tiyuhin sa tuwing malapit ito. Ang tita niya, halatang patay mali siya na lang. Binigyan siya ni Tita Linda ng isang nakakapanatag ng ngiti kahit tila ayaw na siyang bigyan ng pagkakataong magsalita. Huwag ka na lang mag-alala, okay? Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Si Tito Tino mo, sinusubukan lang tumulong. Huwag mo na lang gawing mas komplikado ang mga bagay. Dahan-dahang tumango si Joy, ngunit hindi nawala ang pagkabalisa sa loob niya. Pinilit niyang umiti. Sinisikap niyang tiyakin sa sarili na wala lang iyon. Ngunit sa kaibuturan niya, may hindi pa rin tama. At sa paglipas ng mga araw, ginawa ni Joy ang lahat ng kanyang makakaya para isang tabi ang mga alalahanin. Sinubukan niyang kalimutan ang kakaibang nangyari noong nakaraan. Ngunit kahit anong pilit niya, naaalala niya pa rin talaga. At dumating na naman ang isang gabi na mukhang mauulit na naman iyon. Tito Tino, ano na naman pong ginagawa niyo rito? Nanginginig na ang boses na tanong ni Joy. Bakas ang gulat sa mukha ni Tito Tino, pero tinakpan nito yon ng isang ngiti. Tinitingnan ko lang naman kayong matulog. Bakit lumalayo ka, Iha? Ayoko pong maging mabait ka po sa akin, Tito. Sa wakas ay nasabi ni Joy. Hindi po ako komportable. Ang mga regalo at atensyon parang mali po. Saka wag na po kayong pupunta rito kapag gabi. Natatakot na po ako kapag hinahawakan niyo po ako. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Tito Tino. Nag-overreact ka lang. Tumahimik ka, Joy. Walang masama sa ginagawa ko. Pag-aalaga lang naman ang ginagawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pwedeng hawakan? Tinititigan ko lang naman. Paano kung may sugat ka, di ba? Tumayo na si Joy at lumayo sa kanyang tiyuhin. Sabay tingin sa kapatid niyang si Jana. Wala po akong sugat. Ayoko pong hinahawakan mo po ako. Medyo natawa si Tito Tino, pero halatang hindi na nagugustuhan ang paglayo niya. Wala naman akong ginagawang masama. Wala pa. Saka hawak lang naman. Hindi pa naman kita ginagalaw. Sige na, mahiga ka na ron. Matulog ka na. Pagmamasdan lang naman kitang matulog. Nagpumigla si Joy nang hawakan siya ni Tito Tino. Ayoko po. Bitiwan niyo po ako. Biglang sumulpot si Tita Linda sa pintuan. Anong nangyayari dito? Tita! Bulalas agad ni Joy. Wala akong ginagawa. Pagtanggi agad ni Tito Tino. Pinapatulog ko lang naman kasi gabi na.
Ayaw pa rin matulog. Manya ka? Naluluha na si Joy. Tita, si Tito, minamanyak niya po ako. Umaasa siyang maiintindihan ng kanyang tiyahin ng sitwasyon na ipagtatanggol siya at magagalit ito kay Tito Tino. Ngunit sa halip, siya pa ang napagalitan nito. Joy, ano bang sinasabi mo? Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na to, di ba? Galit na tanong ni Tita Linda. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa tito mo. Kung ano-ano na namang nabubuo dyan sa imahinasyon mo. Guni-guni mo lang yon. Naninikip ang dibdib ni Joy sa pagkadismaya. Pero hindi ko po guni-guni lang yun, tita. Talaga pong hinihipuan niya ako. Umiling si Tita Linda. Tama na, Joy. Mabait ang asawa ko. Siya ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Kailangan mong igalang yon. Nadurog ang puso ni Joy. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kahit anong pilit niyang ipaliwanag, pinili ni Tita Linda na huwag siyang pansinin. Aalis na sila ng kapatid niya. Hindi siya maaaring manatili sa isang bahay kung saan walang nakakaintindi sa kanya. Kung saan walang naniniwala sa kanya. Oras na para umalis, para protektahan ang sarili at ang kapatid niya. Gaano man kahirap, alam ni Joy na kailangan niyang umalis upang makahanap ng lugar kung saan siya makakaramdam ng kaligtasan. Saan tayo pupunta, ate? Mahinang tanong ni Jana. Punong-puno ng kainosentehan ang maliit nitong boses. Masyado pa itong bata para maintindihan ang lahat ng nangyari. Ang pakiramdam ng pag-alis sa bahay ni Tita Linda ay magkahalong ginhawa at takot. Isang ginhawa na sa wakas ay makakalayo na siya sa bastos niyang Tito Tino. Ngunit isang takot sa kawalan kung saan sila pupunta at kung papaano sila mabubuhay magkapatid. Hindi ko pa alam. Bulong ni Joy at pilit na pinapatatag ang boses. Aalamin natin. Huwag kang mag-alala, Jana. Magiging okay tayo. Tumango si Jana at mas hinihigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Sumakit ang puso ni Joy habang nakatingin sa kapatid. Si Jana ay napakabata, napaka-inosente at isa lang ang tanging nananatiling mag-aalaga rito. Sa paglipas ng mga oras, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang tahimik na waiting shed sa gilid ng kalsada. Tinulungan ni Joy si Jana na maupo sa kahoy na bangko saka umupo sa tabi nito. Ate, nagugutom na ako. Inom ako ng dede please. Sabi nito sa kanya. Nakaramdam ng guilt si Joy. Wala siyang maibibigay sa kanyang kapatid. Walang pera at walang pagkain. Tiningnan niya ang bag ngunit kaunting barya lang ang nakita niya. Mabuti na lang, nadala niya pang isang lata ng gatas. Gayunpaman, alam niyang mauubos din iyon, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Sige na, eto na, dede ka na. Sabi ni Joy pagkatapos niyang timplahin ng gatas. Matulog ka na. Nang gabing yon, nakahiga si Joy sa tabi ng kapatid, binabantayan niya. Gulong-gulo ang isip niya sa mga susunod na gagawin. Maliban na umalis tayo kina Tita Linda at Tito Tino, mahinang usal niya. Baka hindi kita maalagaan ng maayos. Gusto kong umalis doon pero ayaw naman kitang iwan. Kaya sinama na lang kita dyan na. Sorry wala na tayong ibang mapupuntahan. Hindi siya makakabalik. Hindi kaya ni Joy. Pero natatakot siya sa buhay sa lansangan. Gayunpaman, hindi niya magawang pagsisihan ang desisyon niya. Siya na ang bahala kay Jana at kahit ano, gagawin niya para mabuhay lang sila. Sampagita po kayo ate! Bili na po kayo sa akin! Bulalas ni Joy habang nilalapitan ang mga taong dumaraan. Habang naglalakad siya sa sidewalk kasama si Jana sa tabi niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Napakahirap na mamuhay sa tabing daan tulad noon na walang tunay na tahanan na matatawag. At mas lalo pang mahihirapan si Joy dahil sa mga tao na nasa paligid niya. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Doon ka nga! Pwesto namin to! Umalis ka! Bulalas ng dalagitang mas matanda sa kanya. Dito ka nagbebenta mga agaw ka ng customer. Alis! Wala na siyang nagawa kundi ang umalis. Tinulak-tulak na si Joy at natatakot siya na baka madamay pa si Jana. Kaya lumayo na lang sila at naghanap ng pwede niya pang pagbentahan. Mabuti na lang din may mga nakausap siyang gumagawa ng mga sampagita kaya may naibenta siya.
Yun nga lang, mahina talagang benta kapag wala siya sa harap ng simbahan. Gayunpaman, nakakausad pa rin sila. Napapakain niya ang mga sarili nila at kahit papaano, nakakasurvive silang magkapatid. Pero kinabukasan, may nangyari na magpapabago sa lahat. "Jana!" Sigaw niya at pilit na hinahanap ang kanyang kapatid. "Nasaan ka na?" Naghahanap lang siya ng sukli para sa babaeng pinagbentahan niya. Sobrang dami ng tao dahil araw ng linggo. Kaya hindi na malaya ni Joy na hindi niya nahawak ang kapatid niya. Tumakbo siya sa mga kalye, nagtatanong sa mga tao kung nakita ang batang kasama niya kanina. Ngunit walang nakakita. Lumipas ang mga oras at lumaki ang kanyang desperasyon. Hindi niya mahanap si Jana kahit saan. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Joy. "Please, nasan ka na, Jana? Bumalik ka na, please." Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Joy. Ang isang taong pinangako niyang poprotektahan, ang isang taong ipinaglaban niya ng husto. Wala na at hindi niya alam kung saan pa hahanapin. Napaupo si Joy sa malamig at matigas na lupa. Mahigpit na nakadikit ang mga kamay sa mukha at nanginginig ang katawan sa bigat ng kalungkutan. Hinanap niya sa bawat sulok si Jana ngunit walang bakas ng nakababata niyang kapatid na babae. Nanginginig si Joy sa takot at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya, nasasakal siya sa bigat ng kanyang kabiguan. "Sorry po, Mama," bulong ni Joy habang lumuluha. "Hindi ko po naalagaan si Jana. Hindi ko po siya naingatan." Naninikip ang dibdib ni Joy sa pag-iisip. Si Jana na lang ang natitira sa kanya pero naiwalan niya pa. "Hahanapin kita, Jana. Hindi ako susuko. Hahanapin kita kahit anong mangyari." Buo ang loob na sabi ni Joy habang umiiyak. Pagod na ang kanyang katawan sa stress, gutom at walang katapusang paghahanap. Bawat hakbang niya ay tila mas mabigat. Ang bigat ng mundo ay tila idinidiin sa kanya. Ipinikit ni Joy ang mga mata saglit, ngunit nanaig sa kanyang pagod. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay at bumagsak sa malamig na kalye. Nang magising si Joy, wala na siya sa bangketa, kundi nasa loob ng isang madilim na silid. Umikot ang kanyang ulo at nanghihina pa ang katawan. "Nasaan ako? Bakit ang daming bata dito?" Mahinang usal ni Joy at tiningnan ang mga bata sa tabi niya. Ngumiti sa kanyang katabi niyang batang lalaki. "Sa wakas, gising ka na. Okay ka lang ba?" "Nasaan tayo?" tanong ni Joy rito. Napabuntong hininga ito at sinagot naman siya. "Nasa lugar ka ni Kuya Eman. Matagal ka na niyang nakikitang nagtitinda ng sampagita. Nagtitinda din kami. Nang kukunin ka niya, nahimatay ka kaya madali para sa kanya na nakuha ka niya." Bumilis ang tibok ng puso ni Joy habang namumuo sa kanya ang takot. Bumangon siya ngunit nakalak ang pinto. Masyado ring mataas ang mga bintana para maabot niya. Idiniin niya ang kanyang mga palad sa pinto at sinusubukang buksan iyon. "Hindi ka makakalabas," sabi ng batang lalaki sa kanya. "Nilalak talaga nila yan kapag nandito ng lahat ng bata. Humiga ka na lang ulit dito. Baka marinig at saktan ka pa." Umiling agad si Joy. "Hindi, ayoko dito. Palabasin niyo ako. Kailangan kong hanapin ang kapatid ko." Nanlaki ang mga mata nito at halos gusto ng takpan ng bibig niya. "Tumahimik ka, maririnig ka nila. Nag-aadik sila ngayon, baka mapagbuntunan ka. Huwag kang maingay." Bumilis ang paghinga ni Joy habang nakatingin sa paligid sa takot. Mukhang mabait ang batang lalaki na nasa harap niya, pero hindi niya magawang kumalma. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari o kung nasaan siya. Bago pa siya makapag-isip, may pumasok na lalaki sa kwarto. Matangkad at malapad ang balikat nito. "Anong pag-iingay ang ginagawa mo? Manahimik ka. Bago-bago mo rito, pasaway ka na. Baka gusto mong masaktan." Sobrang sama ng tingin sa kanya nito. Hinila naman siya ng batang lalaki at dinala sa likod. "Opo, Kuya Eman, tutulong na po kami. Pasensya na po. Huwag mo na po siyang saktan. Nagulat lang po siya tsaka nanaginip po." "Gusto ko nang umalis. Ilabas niyo ako dito." Sigaw ni Joy at nanginginig ang boses sa takot. Naningkit ang mga mata ng lalaki at bigla siyang sinampal ng malakas sa mukha. Hinarangan siya ng batang lalaki kaya nasampal din ito.
Napaluha si Joy nang dahil sa nangyari. Hindi ka pupunta kahit saan. Dinuro siya ni Kuya Eman. Simula ngayon, magtatrabaho ka na para sa amin. Napabalik ko si Joy sa takot. Ngunit tumalikod lang ang lalaki. Lumabas ito at inilak muli ang pinto. Ano bang nangyayari? Tanong niya sa batang lalaki. Ayoko dito, aalis na ako. Hinahanap ko ang kapatid ko. Baka kung saan na siya napunta. Baka natatakot na si Jana. Hindi tayo makakaalis dito. Sasaktan nila tayo kaya sumunod ka na lang. Sabi ng batang lalaki sa kanya. Huwag ka nang sumigaw ulit. Sasaktan ka ni Kuya Eman kapag ginawa mo pa. Tiningnan niya ito ng mabuti. Mukhang mas matanda lang ang batang lalaki ng ilang taon sa kanya. Mukhang pagod din ang mukha nito at namamayat na. Sino ka ba? Tanong ni Joy at pinilit kumalma. Ang pangalan ko ay Jimboy. Malumanay ang boses na sabi nito. Alam kong nakakatakot pero huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang gusto nila at hindi ka masasaktan. Kumunot ang noo ni Joy at napuno ng kalituhan ng kanyang isipan. Ano bang lugar to? Anong gusto nila sa atin? Lumambot ang ekspresyon ni Jimboy at umupo sa tabi niya. Nagbibigay sila ng pagkain at lugar na matutulugan natin. Kailangan mo lang gawin ang sinasabi nila. Alam kong hindi to tama pero mas mabuti to kaysa nasa kalye. Ayaw niyang manatili doon, ngunit anong pagpipilian ang mayroon siya? Kailangan niyang mabuhay para sa sarili niya at para kay Jana. Habang patuloy na nagsasalita si Jimboy, nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa si Joy, pero isang bagay ang tiyak niyang gagawin. Hindi siya titigil sa paghahanap kay Jana. Nasaan man ito, patuloy siyang maghahanap, lalaban sa buhay, at balang araw, hangad na muli na niyang makasama ang kanyang kapatid. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatiling buhay. At para magawa yon, kailangan niyang sumakay ayon sa mga alituntunin ng lugar kung nasaan siya. Simple lang naman ang kalakaran dito, Neng. Sabi ni Kuya Eman sa kanya. Kailangan mo lang na ibenta at maubos ang mga binibenta niyong sampagita sa bawat araw. Wala akong pakialam kung paano niyo gagawin. Basta kailangan ubos yan. Kapag hindi kayo kakain at malilintikan kayo sa akin. Matagal nang tumigil si Joy sa pagtatanong kung bakit. Natuto siyang mabuhay, araw-araw, sa malamig at walang patawad na mga lansangan. Araw-araw, nagtatrabaho siya para sa mga taong kumokontrol sa kanila. Binato sa kanya ni Kuya Emma ng uniform. Suotin mo yan! Minsan, hindi sila bumibili kapag mukha kang pulube. Magpanggap kang nagsisikap na estudyante para may maawat makabenta ka. Pinagmamasdan ni Joy ang hawak na uniform. Namimiss niya nang pumasok. Gustong-gusto niya nang bumalik sa pag-aaral, pero yon at nabilanggo siya sa ganong buhay. Siguraduhin mong ibebenta mo lahat yan, Joy. Sabi ni Kuya Eman ng umagang iyon. Oh, hindi ka kakain mamayang gabi. Napansin niya ang ibang batang kasama niya. Talagang namimilit na at hinaharangan ng mga ito ang mga namimili. Marami ang nayayamot at nandidiri pero hindi alam ng mga ito na doon nakasalalay ang kakainin nila. Yun nga lang, hindi niya rin gusto ang ginagawa ng ibang bata. May mga nagdudura pa kapag hindi na pagbilhan. Desperado siyang makabenta rin pero hindi niya naman gagawin iyon. Ano, nakabenta ka na? Tanong ni Jimboy. Ubus na sa akin. Napabuntong hininga si Joy. Dalawa pa lang? Lumingon sa paligid si Jimboy. Akin na yan, tulungan na kita. Ako na magpapaubos. Pero lumapit na si Kuya Eman sa kanila. Hoy, Jimboy! Hayaan mo yung bago. Manahimik ka dyan. Alam mo, bida-bida ka rin talaga, no? Kung ubos nang sayo, bumalik ka na sa jeep. Bilis, lumayas ka na sa harap ko. Walang nagawa si Jimboy kundi ang iwanan siya. Tinulak naman siya ni Kuya Eman. Ikaw, doon ka magbenta sa harap ng mall. Maraming tao ron. Bilisan mo. Umiling naman si Joy. Sabi po ng guard, bawal po ron. Pinandilatan naman siya ng mga mata ni Kuya Eman. Wala akong pakialam. Pumunta ka na ron, bilisan mo. Umiinit ang dugo ko sa'yo. Wala kang diskarte. Wala siyang nagawa kundi ang pumunta roon kahit may babaeng guard na sumita na sa kanya kanina. Nakatayo si Joy sa may bukana ng mall at nag-aalok ng sampagita sa bawat taong dumadaan. Ate, bili ka na ng sampagita. Please naman po.
Halos habulin niya ng ginang. Sige na po. Nang nilagpasan siya nito, sa isang binata naman siya lumapit. Kuya, bili ka na, pangkain lang po. Wala talagang pakialam halos karamihan sa mga dumaraan. At ang iba, naawat bumibili ng ilang sampagita. Pero mas marami talaga ang hindi namamansin. Sanay naman siya sa pagbebenta ng ganoon pero mas pressure dahil may kumokontrol sa kanya. Maya-maya, lumapit ang security guard. Hindi ka pwedeng magbenta dito, Neng. Lumayo ka rito. Natigilan si Joy. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Alam niyang kapag umalis siya, magagalit si Kuya Eman. Nakikita niya pa naman na nakatanaw ito at pinandidilatan siya. Paparusahan siya at yon ang ikinakatakot ni Joy. Manong, dito na lang po ako magbebenta. Mas marami pong tao dito. Pakiusap ni Joy. Pero mukhang umikli na ang pasensya ng security guard. Sabi ko, umalis ka na dito. Akong papagalitan sa ginagawa mo. Entrance to ng mall kaya bawal ka rito. Nakakaabala na kayo ng ibang mamimili. Umiling lang si Joy. Dito lang po ako. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Joy. Hindi siya sigurado kung mas natatakot ba siya sa guard o kung ano ang mangyayari sa kanya sa kamay ni Kuya Eman. Kung hindi niya ibebenta ang bawat sampagita sa spot na yon, mapaparusahan talaga siya. Ngunit wala siyang pagpipilian. Sandali siyang nanindigan, kumapit sa pag-asang baka sumuko na ang gwardya. Pero hindi. Bumaba ang guard at kinuha ang mga dala niyang sampagita. Nakipag-agawan siya kaya nasira ang mga petal ng mga paninda niya. At nahulog ang mga yun sa kalsada. Napasinghap si Joy dahil sa pagkadismaya at takot na may mangyari sa kanya, sinunggaban niyang security guard. Hinampas niya rito ang mga sampagita na sinira nito at malakas itong itinulak. Bakit mo po sinira? Wala na po akong ibebenta. Wala na. Sigaw ni Joy at namamaos ang boses dahil sa takot at galit na lumalamon sa kanya. Bahagya naman siyang sinipa ng security guard dahil patuloy siya sa paghampas. Napaatras si Joy at hinahabol ang kanyang hininga. Umalis ka na, kundi ipapadampot na namin kayo. Nakakaperwisyo kayo sa mga mamimili rito sa mall. Pagbabanta pa ng guard at napailing. Gustong sumigaw ni Joy, gustong magmakaawa na bayaran na lang ang mga sampagitang nasira. Ngunit alam niyang hindi yun option sa guard na nasa harap niya. Napangiwi si Joy habang nasa sulok ng madilim na silid. Sumasakit ang katawan niya sa pananakit na natamo mula kay Kuya Eman. Masakit ang braso, likod at ang kanyang mga binti. Nakahiga siya doon sa maliit at malamig na espasyo. Tulog ng ibang mga bata, amoy pawis at kawalan pa ng pag-asa ang silid na yon. Bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos malapit sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Jimboy na nakaluhod sa kanyang tabi. Maingat itong tumingin sa paligid, sinisiguradong walang ibang gising. Pagkatapos, may dinukot ito sa bulsa at inabot sa kanya. Eto, kumain ka na. Bulong ni Jimboy. Napatingin si Joy sa maliit na piraso ng tinapay sa kamay nito. Saan mo nakuha to? Nag-alinlangan si Jimboy at tumingin ulit sa paligid bago nagsalita. Akin to, share ko sa pagkain. Pero hindi ko gustong kainin. Alam ko mas kailangan mo to kaysa sa akin. Sige na Joy, kumain ka na. Baka may ibang makakita pa at isumbong tayong dalawa. Nangilid ang mga luha ni Joy. Hindi siya makapaniwala sa kabaitan ni Jimboy. Sa lugar na yon kung saan ang lahat ay nakatuon sa kanilang sariling kaligtasan, pinili ni Jimboy na tulungan siya ng walang pag-aalinlangan. Salamat Jimboy, bulong ni Joy bago kumagat ng tinapay. Napabuntong hininga naman ito. Gustong-gusto na lang kitang itakbo kanina para hindi ka nasaktan ni Kuya Eman. Sinusubukan ka kasi alam kong mahina ang loob mo. Talagang bawal naman dun sa harap ng mall. Alam namin yun. Lagi rin kaming tinataboy. May mga guard na mababait pero may mga masasama din ng ugali. Tiningnan nito ang mga sugat at pasa niya sa katawan. Patingin nga ako, gamutin natin. Sandaling nag-alinlangan si Joy at nakaramdam ng hiya sa kanyang kalagayan. Maingat na sinuri ni Jimboy ang mga sugat niya. Banayad ang haplos nito habang sinusubukang gamutin ang mga pasa at sugat gamit lang ang betadine at bulak. Salamat ha, ang bait mo sa akin, sabi ni Joy. Ngumiti naman si Jimboy. Mabait ka rin naman.
Saka wala akong kasundong mga bata rito. Lahat sila masasama rin ng ugali. Paano ka ba napunta dito? Tanong ni Joy. Sumagot naman ito. Kusa lang akong sumama. Mas nahihirapan kasi ako sa kalsada ng mag-isa. Saka pinabayaan na rin ako ng mga magulang ko. Nang matapos kumain, naupo lang sila ng magkatabi. Mukhang pareho silang hindi makatulog. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita si Joy. Gusto kong umalis sa lugar na to, Jimboy. Gusto kong mahanap si Jana at mabigyan ng magandang buhay kaming dalawa. Gusto kong mag-aral ulit. Napatingin si Jimboy sa kanya. Ang dami mo namang gusto. Ako, wala akong pangarap. Wala akong mga magulang. Wala akong matatawag na bahay. Nabubuhay lang ako araw-araw. Sumakit ang puso ni Joy para kay Jimboy. Kitang-kita niya ang pagod sa mga mata nito, kung paano nito dinadala ang bigat ng nakaraan. Pero, patuloy ng kaibigan niya. Makabalang araw, gusto ko ring umalis sa lugar na to. Baka may gusto kong gawin na maganda sa buhay ko. Hindi ko pa nga lang alam. Pero alam kong gusto ko rin ang gusto mo, Joy. Sumilay ang isang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Sa kabila ng lahat ng kadilimang nararanasan ni Joy, may pag-asa pa rin. Si Jimboy lang ang nag-iisang tao sa madilim na lugar na yon na nagpakita ng kabaitan nang walang inaasahan na kapalit. Salamat talaga palagi sa tulong mo. Mahina niyang sabi at puno ng emosyon ng boses. Mabuti kang tao, Jimboy. Masaya ako na naging kaibigan kita. Nginitian naman siya nito. Magkaibigan tayo, Joy. Bago to, hindi pa ako nagkakaroon ng kaibigan na maayos. Gusto ko rin na kaibigan ka. Masaya ako. Sa katahimikan ng gabi, pareho silang nagbahagi ng isang katahimikan ng pagkakaunawaan. Hindi pa nila mababago ang kanilang mga kalagayan, ngunit may isang bagay na makapangyarihan sa kanilang pagsasama. Para silang mga nawawala, ngunit mayroon silang isa't isa. Sapat na yon. Habang nakahiga, hindi makatulog sa sakit at pagod, pareho silang kumapit sa pag-asa na balang araw, sabay silang aalis sa lugar na yon. Balang araw, makakahanap sila ng paraan para matupad ang kanilang mga pangarap. Joy! Tawag sa kanya ni Kuya Eman isang araw. May balita ako sa'yo. Magandang maganda. Nag-viral ka. Natatandaan mo yung security guard sa mall? Binabash siya ng mga tao sa online dahil nananakit ng bata. Nakita ng mga tao kung anong nangyari at galit na galit sa ginawa sa'yo. Sobrang daming nakikisimpatya sa'yo, Joy. Lalo na't ikaw ang bata. May pag-iyak ka pa. Matatandaan talaga ni Joy yon dahil sinaktan siya ni Kuya Eman. Hindi niya kailanman gusto ang atensyon, lalo na hindi ang ganong uri. Naaalala niya ang pagtulak ng security guard, ang sakit, takot at pagkapahiya. Pero alam niya rin naman sa kanyang sarili na mali ang kanyang ginawa. Nakikiusap ang guard nung una sa kanya pero hindi siya umalis. Hinampas niya pa ng sampagita. Nagpatuloy pa si Kuya Eman. At hulaan mo kung ano. Nahul ng trabaho ang gwardiya na yon. Karaman niyang siraulo siya. Pero alam mo ba ang pinakamagandang part sa lahat na nangyayari? Maraming tao ang gustong tumulong sa'yo. Naawa sila sa'yo. Gusto ka nilang padalhan ng pera. Tiba-tiba tayo nito. Nadurog ang puso ni Joy. Hindi niya gusto ang awa o kawang gawa ng sinuman. Nais niyang iwanan ang bangungot na yon at hanapin ang kanyang kapatid. Muling ngumisi si Kuya Eman. Narito na ang totoong minahan, Joy. Pwede nating utuin ng mga yon. Mapapalaki pa natin tong issue. Dapat gumawa tayo ng kwento at dapat mas kawawa ka pa para mas maraming maawa. Bibigyan ka ng pera ng mga tao. Gusto ka nilang tulungan kaya sasamantalahin natin. Magbubuhos sila ng donasyon sa ating mga bulsa. Walang kahirap-hirap, Joy. Nasusuklam si Joy sa mga ideya ni Kuya Eman. Ginawa pa talagang kasangkapan para manipulahin ang iba sa pagdurusa niya. Hindi yun ang gusto niya. Gusto niya ng kalayaan. Hindi niya gustong maging bahagi ng ilang malupit na mga pakanan ni Kuya Eman. Hindi. Pagtutol ni Joy at masama ang tingin dito. Hindi naman po tamang ginagawa mo. Niloloko mo po ang mga tao. Hindi mo ako magagamit ng ganito. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Kuya Eman. Anong sabi mo? Buisit ka! Matapang ka talagang bata ka. Gustong-gusto mo talagang nasasaklan at natatamaan. Tumayo si Joy at umatras ng isang hakbang.
Mali naman talagang ginagawa mo sa amin, Kuya Eman. Wala kang awa. Ginagamit mo po ang kabaitan ng ibang tao para manipulahin sila para sa pera. Ayoko po. Hindi po ako papayag na gamitin niyo ako. Saglit na nakatitig lang sa kanya si Kuya Eman at nakabaluktot ang mukha sa galit. Walang pasabi, sinampal siya nito sa mukha. Tumalsik si Joy sa may pader sa sobrang lakas. Wala kang karapatang magdesisyon ng kahit na ano habang nasa puder kitang bata ka. Mariing sabi ni Kuya Eman. Gagawin mong sasabihin ko. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Kung susubukan mong sirain to para sa akin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Sumakit ang pisngi ni Joy at ang kanyang mga matay na puno ng mainit na luha ng pagkabigo at takot. Hindi nga. Ayoko nga. Nanginginig ang boses ni Joy pero hindi natitinag. Hindi kita tutulungan na manloko ng ibang tao. Hindi ko na po hahayaang gamitin mo ako ng ganito. Gusto ko na pong umalis dito. Kumuyom ang mga kamao ni Kuya Eman at nag-aapoy ang mga mata sa galit. Sa tingin mo may choice ka? Sa tingin mo makakaalis ka rito? Habang buhay ka na rito. Walang hiya kang bata ka. Mabubulok ka na rito sa akin. Kayong lahat, mga wala kayong kwenta. Hinawakan siya nito sa braso at hinila ng may puwersa. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang lugar mo rito, Joy. Kung hindi ka makikinig sa akin, gagawin kong mas masahol pa rito ang buhay mo. Naiintindihan mo ba? Sumagot ka. Hindi siya sumagot. Wala na siyang pakialam. Palagi rin naman siyang sinasaktan ni Kuya Eman. Kaya talagang sasagot na si Joy. Maya-maya'y tinigilan na rin naman siya nito. Huminga si Joy ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Kahit anong mangyari, hahanap siya ng paraan para makaalis. Hindi niya nahahayaang gamitin pa siya ni Kuya Eman. Jimboy! Mahinang sambit ni Joy. Nagigilty ako tuwing kumukuha ng pera si Kuya Eman sa mga tao. Naiinis ako na ginagawa nila to sa akin. Hindi ko to gusto. Iniisip ko rin ang security guard na yon. Masama ang loob ko sa kanya. Alam kong nasaktan niya ako pero medyo inudyukan ko siyang saktan ako noon. Ginawa niya lang naman ang trabaho niya at ako, hindi ko siya dapat sinaktan. Hindi ko na dapat pinalala. Sana umalis na lang din ako ng araw na yon. Sasaktan lang din naman pala ako ni Kuya Eman. Tumingin sa kanya si Jimboy. Joy, mabait ka naman. Alam ko naman yon. Dapat nga wala ka rito. Marami ka ng pinagdaanan pero may pakialam ka pa rin sa iba. Hindi ka bagay sa mundong to. Deserve mo ang isang mundo na mas maganda, Joy. Sumakit ang puso niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano tatakasan ang lahat. Kung paano babaguhin ang landas na kanyang tinatahak ngayon. Parang napaka-imposible ng lahat para kay Joy. Pero anong gagawin natin? Tanong ni Joy na halos hindi na marinig ang boses. Paano tayo aalis dito? Paano natin ayusin ang lahat? Naging seryoso ang mukha ni Jimboy at mas lalong lumapit sa kanya. May plano ako, Joy. Tatakas tayo. Kapag nasa labas tayo at pinagbebenta nila, tatakbo tayo ng mabilis hanggat kaya natin. Bago tayo tumakbo, maghahanap muna tayo ng ligtas na pagtataguan natin. Hindi natin hahayaang mahuli nila tayo. Ako ang bahala, Joy. Isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang umusbong sa loob ni Joy. Parang isang maliit na apuyon na kumikislap sa dilim. Mabagal siyang tumango, pumayag sa gagawin nilang pagtakas. Nang gabing yon, naghintay sila ng pagkakataon. Nang magkaroon sila ng chance, mabilis nang lumapit sa kanya si Jimboy. Humawak ito sa kanyang kamay. Huwag na huwag kang bibitiw sa akin. Walang iwanan. Tumango naman agad si Joy. Walang iwanan. Mabilis silang kumilos nang makitang hindi na nakatingin ang mga nagbabantay sa kanila. Humalo sila ni Jimboy sa maraming taong dumaraan. Hoy! Malakas na sigaw ni Kuya Eman at tumakbo. Mas humigpit ang hawak ni Jimboy sa kamay niya. Joy! Takbo! Bilisan mo! Takbo pa! Nang lumiko sila sa isang kanto, nakita nila ang lumang truck na nagkakarga ng mga gulay. May trapal na nakatakip sa likod at mukhang aalis na yon. Joy! Joy, bilisan mo! Sumakay tayo ron! Bilis! Bulalas ni Jimboy. Mabilis na tumakbo sina Joy at Jimboy papalapit sa truck. Dahan-dahan silang sumampa doon at mabilis na tinakpan ng sarili ng maruming trapal. May mga tikin sa loob at mukhang kadi-deliver lang dahil may mga gulay na naiwan pa. Napabuntong hininga sila
Nagdadasal na walang makakita sa kanilang dalawa. Jimboy, natatakot ako. Kinakabahan niyang sambit. Pinatahimik agad siya nito. Huwag kang maingay. Baka mapunta sila rito, marinig tayo. Hindi nila tayo mahuhuli. Napapikit si Joy. Narinig nila ang galit na boses habang tinatawag sila. Halos tumigil ang puso ni Joy. Kahit si Jimboy, nakalimutan na yatang huminga. Natatakot sila pareho na mahuli. Joy! Jimboy! Bulalas ni Kuya Eman at napamura. Nasaan ang mga batang yun? Pera na naging bato pa. Maya-maya'y nabuhay ang makina ng truck. Nang gumalaw ang sasakyan, nagkatinginan sila ni Jimboy. Para bang tinugon ng Diyos na huwag silang mahanap ni Kuya Eman. Habang lumalayo ang truck, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jimboy. Nakahinga ito ng maluwag at umayos ng upo. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Joy at medyo kinakabahan. Tumingin sa kanya si Jimboy na hinihingal pa. Hindi ko rin alam, Joy. Hayaan na lang natin ang driver kung saan tayo dadalhin. Maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari sa mga buhay natin. Napabuntong hininga si Joy. Sana kasama ko ngayon si Jana. Natatakot ako kasi lalayo na tayo dito. Baka nandito pa rin ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, sabi sa kanya ni Jimboy. Isipin mo muna ang sarili mo. Kailangan mong maging maayos para may lakas ka. At kapag okay ka na, saka mo ibuhos lahat ng oras mo para hanapin ang kapatid mo. Marahang tumango si Joy. Wala silang plano, wala silang patutunguhan. Pero magkasama sila ni Jimboy. Kaya kahit may takot, bahagya pa rin nawawala iyon. Anak ng... Bulalas ng isang lalaki. Saan kayo galing? Huwag niyong sabihin galing pa kayong Maynila. Nagising si Joy sa pagyugyug ni Jimboy. Nang bumangon siya, nakita niya ang driver ng truck na nakapamaywang sa kanila. Gulat na gulat itong makita silang dalawa. Ginulo ni Manong ang buhok nito. Parang mga ewan naman. Bakit kayo sumakay sa likod ng truck ko? Nadala ko tuloy kayo rito. Abner, ano ba? Miss na kita. Bakit nagtatagal ka dyan sa truck? Ay, sino tong mga bata na to? Malakas ang boses ng ginang at biglang humarap sa kanila. Aba, sino kayong mga bata kayo? Huwag niyong sabihin sa akin na anak kayo sa labas nitong asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Joy. Hindi po. Mabilis din namang tumutol si Manong Abner. Hindi ko mga anak ang mga yan. Cecil, yung utak mo talaga palaging masama ang tingin sa akin. Alam mo naman na loves kita. Nagkatinginan sila ni Jimboy nang maglambingan ang mag-asawa sa harap nila. Pareho silang napangiwi. Para ba naman kasing bagong kasal kung kumilos ang dalawa? Hoy, Abner, tama na. Sandali, mauubos ang amoy ko. Nakikiliti ako. May pagbungis-ngis pa si Aling Cecil. Mahiya ka nga. May mga bata, oh. Mamaya na, promise, saka maligo ka muna. Amoy, galing ka sa mahabang biyahe. Ako nang kakausap sa mga batang to. Humalik pa si Abner at kinaliti ang asawa bago pumasok sa loob ng bahay. Mahina na lang tumawa si Joy. Hindi siya lumaki na may kumpletong pamilya. Ang kanyang tita Linda noon, hindi naman ganoon kay Tito Tino. Kaya ngayon nakikita niya si Manong Abner at Aling Cecil, napapangiti siya. Halata kasing mahal ng mga ito ang isa't isa at masaya ang pagsasama. Hinarap na sila ni Aling Cecil. Pasensya na, ganun lang talaga kami ng asawa ko. Oo nga pala, saan ba kayo galing at bakit kayo nasa truck ng asawa ko? At bakit ang dudumi nyo? Bumaba na nga kayo dyan at nang makapag-usap-usap tayo ng maayos. Ano bang mga pangalan nyo? Si Jimboy ang sumagot habang tinutulungan siyang magpagpag ng damit. Ako po si Jimboy. Ang kasama ko naman po siya po si Joy. Sumakay po kami rito kasi nagtatago po kami sa humahabol sa amin. Pinipilit po kasi kaming magbenta ng sampagita sa Maynila. Tapos sinasaktan pa po kami kapag hindi nakabenta. Marami po kami. Pero hindi na po namin kaya tumakas na po kami. Napasinghap naman ang ginang. Totoo ba? Grabe naman pala. Nasaan ba ang mga magulang ninyo? Sumagot muli si Jimboy. Wala na po akong magulang. Pinabayaan at iniwan na lang po ako basta-basta. Kaya po napunta rin po ako kay Kuya Eman kasi palaboy-laboy po ako. Lumingon sa kanya si Aling Cecil. Ikaw Joy, nasaan ang mga magulang mo? Bakit ka napadpa doon? Nahihiyaman, sumagot pa rin si Joy.
Palabay-labay din po. Pumanaw na po si mama tapos kinuha po kami ng tita ko. Kaso po yung asawa niya manyakis po sa akin kaya naglayas po kami. Nagpalabay-labay din po kami sa kalsada ng kapatid ko. Pero nawala po si Jana. Hindi ko na po siya nakita. Kumuyom ang mga kamao ni Joy. Pinipigilan niya lang ang kanyang emosyon. Kapag talaga tungkol kay Jana, hindi niya mapigilan ang kirot sa kanyang puso. Naiisip niya pa lang na 3 taon ang kapatid niya. Kung magkita man sila balang araw, baka hindi na rin nila makilala ang isa't isa. Nako, kawawa naman ang kapatid mo. Paano na ngayon yan? Tanong ni Aling Cecil na parang ito pang namomroblema. Alam niyo ba kung nasaan kayo? Nasa Benguet na tayo. Malayo to. Anong balak niyo? Magpapalaboy-laboy lang ulit. Hindi sila nakasagot ni Jimboy. Wala naman talaga silang plano. Ni wala nga silang ideya kung saan sila pupunta. Nasa Benguet na sila. Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Aling Cecil. Gusto niya ba dito na lang sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Joy. Talaga po? Patutuloyin niyo po kami? Oo, sagot agad ni Aling Cecil. Mahirap lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero siguro naman kaya namin kayong buhayin ni Abner. Wala kasi kaming anak. Pangarap ko ng mga bata sa bahay. Kaya kung gusto nyo, kayo na lang. Tumango agad si Jimboy. Opo, dito na lang po kami. Natawa naman muli si Aling Cecil at tumingin sa kanya. Ikaw, Joy, gusto mo bang dito na lang? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Joy. Opo, gustong-gusto ko po. Maraming salamat po agad. Hinawakan na sila ni Aling Cecil. Simula ngayon, ituturing ko na kayong mga anak. Nagkatinginan sila ni Jimboy at parehong napangiti. Mukhang pareho sila ng iniisip. Sa desisyong ginawa nila, may pinatunguhan na maganda. Ha? Sigurado ka? Aampunin mo ang mga yan? Ang lalaki na. Aring mahal. Bulalas ni Manong Abner. Manahimik ka. Naiinis na sabi ni Aling Cecil. Simula sa araw na to, mga anak na natin ang mga batang to, Abner. Kawawa naman sila. Ang dami-dami ng pinagdaanan. Gusto natin ng anak. Humihiling tayo sa Diyos. Sila ang dumating kaya tanggapin na natin. Sa ayaw at sa gusto mo, mga anak na natin sila. Napakamot naman si Manong Abner sa sentido at naghain na ng pagkain. O siya, sige na. Pero ayaw ko ng pasaway Kapag pasaway kayo, isasakay ko ulit kayo sa truck pabalik ng Maynila para... Aray! Mahal, nakakailan ka ng kurot sa akin. Nanggigigil ka na lang palagi sa akin. Lagot ka sa akin mamayang gabi. Pero pinandilata naman ito ni Aling Cecil. Oo, nanggigigil ako sa'yo. Pero sa Ines, Abner, kasasabi ko lang ng mga anak na natin sila. Tama ba naman ang pababalikin sila sa Maynila? Dito na sila. Palalakihin natin. Pakakainin, pag-aaralin at bibigyan ng maayos na buhay. Kaya ikaw, manahimik ka na. Isa pang ganyan mo. Sa labas ka talaga matutulog. Hindi ako nagbibiro. Natakot naman agad si Manong Abner. Hindi na mahal. Ikaw naman. Joke nga lang Habang pinagmamasdan ni Joy ang mag-asawa, hindi niya napigilang mapangiti. Hindi niya alam kung bakit ang mga ganoong klase ng tao hindi nabiyayaan ng anak. Pakiramdam niya magiging mabuting mga magulang ang mga ito kung nabigyan ng pagkakataon. Simula nga ng araw na yon, doon na sila namalagi ni Jimboy. Katulad ng gustong mangyari ni Aling Cecil, inasikaso na nga ng mga ito ang pagpapaaral sa kanila. Sobrang saya nila dahil sa wakas, makakapag-aral na siya ulit. Paging si Jimboy, nagkaroon na rin ng direksyon ng buhay. Dahil pareho silang tumatanaw ni Jimboy ng utang na loob, hindi sila kailanman naging pasaway. Wala rin namang dahilan para maging pasaway pa sila. Mahal na mahal sila ng mag-asawa at inaalagaan pa. Kaya bilang ganti, tumutulong sila sa maliit na bukid ng mga ito. Kapag may harvest, tumutulong din sila. Ang hirap maghanap na wala kang picture ng kapatid mo, sabi ni Manong Abner sa kanya. Anong magiging palatandaan mo sa kanya kung makita mo siya? Kahit sa social media, wala akong makitang pictures ninyo. Napabuntong hininga na lang si Joy. Hindi ko po alam.
Pero kapag nagkita po kami, baka mamukhaan ko po siya. At nang mawala po siya, tandang-tanda ko pa rin po ang suot niya. Jana Marie Cruz po ang pangalan niya, pero hindi ko po talaga alam kung saan ko po siya hahanapin. Habang tumatagal, unti-unting napanghihinaan ng loob si Joy. Habang lumilipas ang mga taon, mas natatakot siyang hindi na makita pa si Jana. Dahil habang mas lumalaki na sila pareho, maaaring hindi na nila makilala pa ang isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa naging high school na nga sila. Palabas pa lang si Joy ng room nang makita niya agad si Jimboy. Busangot ang mukha nito, kaya nagtataka siya. "Oh, anong problema mo?" tanong niya kay Jimboy. Kinuha ng binata ang kanyang bag pati na rin ang mga gamit. "Umuwi na nga tayo, naiinis ako sa'yo." Napakunot ang kanyang noo. "Ha? Bakit ka naman naiinis?" Wala na siyang nagawa ng hilahin ni Jimboy. Medyo nairita pa siya dahil parang nagmamadali pang umuwi. "Joy, kailangan nating mag-usap," sabi ni Jimboy at nakasimangot pa. "Maging tapat ka sa akin." Napasulyap si Joy kay Jimboy habang naglalakad sila. Natawa na lang siya. Hindi talaga palaging kalmado si Jimboy. Minsan, overreacting pa sa mga bagay-bagay. Pero ngayong araw, para bang mas lalo itong naging bugnutin. "Ano bang problema mo, Jimboy?" Nag-aalalang tanong ni Joy. "Alam mo, kanina ka pa. Ang init-init ng ulo mo." "Totoo ba?" Nagpakawala pa ng mabigat na hininga ang binata. Tumaas ang isang kilay ni Joy. "Ang ano naman?" "Totoo bang may nanliligaw sa'yo?" tanong ni Jimboy pero parang may pinipigilan pang mga salita. Lalong lumalim ang pagkalito ni Joy. "Ano? Sino nagsabi sa'yo niyan? Wow, senior high ka na pero nakaabot pa ang chismis sa'yo." "Hindi mahalaga kung sino nagsabi sa akin. Kung hindi ko pa nalaman sa iba, wala ka pang balak sabihin sa akin, Joy." Natigilan si Jimboy. Kumikislap sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya masyadong maintindihan. Napakurap si Joy at nagsalubong ang mga kilay. "Jimboy, bakit galit na galit ka? Nag-iinarte ka na naman dyan. Hindi naman malaking bagay yon, kaya wag mo nang gawing big deal. Hindi ko kinikwento kasi hindi naman mahalaga." Mas lalong napasimangot si Jimboy. "Hindi mo maintindihan, Joy. Mga ganyang lalaki, isang bagay lang ang hinahabol nila. Mamaya katawan lang ang habol sa'yo o kaya uutuin ka lang. Wala silang pakialam sa'yo na seryoso ang intensyon. Sasaktan ka lang nila at hindi ko kayang pabayaan lang." Tumigil si Joy sa kanyang paglalakad. Mata mo niyang tiningnan ang napakatagal niya ng kaibigan. Matagal na silang magkakilala ni Jimboy pero minsan may mga ugali rin talaga itong hindi niya maintindihan. Palagi niyang nakikita si Jimboy bilang protective kuya figure sa buhay niya. Kaya naiintindihan niya kung paano ang inaasal nito. "Jimboy, tumigil ka," malumanay niyang sabi at sabay abot sa braso nito. "Hindi mo lang sila makalapit sa akin, hindi naman ganon." "Anong ibig mong sabihin? Sabi ng best friend mo dyan sa school, tumatanggap ka ng flowers at chocolates." Mapaklang tumawa si Jimboy. Napairap naman si Joy. "Hindi ko matanggihan. Sayang kaya, saka kahit busted din ko para naman magkaroon ng saysayang efforts. Wala naman kasi yun. Huwag ka nalang mangialam." "Sinasabi mo ba sa akin na hindi dapat ako mangialam sa mga lalaking lumalapit sa'yo?" Tinitigan siya nito ng mariin, ngunit hindi umatras si Joy. Napailing na lang siya. "Ikaw pa nga lang, malaman nilang malapit tayo, nababahag ng buntot ng iba. Hindi na tumutuloy. Hindi nila ako nililigawan dahil parang kapatid na kita. Walang maglalakas loob na lumapit sa akin dahil alam nila kung gaano ka ka-protective pagdating sa akin. Alam nila at turing ko din sa'yo na parang kuya kita." Mas lalong bumaha ang inis sa mukha ni Jimboy. "Hindi naman tayo tunay na magkapatid. Hindi tayo magkadugo, Joy. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang kapatid mo, Joy. Hindi kita tinuturing na parang kapatid. Pamilya tayo pero ayokong maging kapatid kita." Huminga ng malalim si Joy at nanlambot ang mga mata. "Hindi, Jimboy. Para sa akin, palagi kitang magiging kapatid ko. Ikaw ang nag-aalaga sa akin, nagpoprotekta. Ganito ang pamilya, hindi ba? Hindi mahalaga kung hindi tayo magkadugo." Puno ng emosyon ang mukha ni Jimboy. "Hindi mo ako naiintindihan." "Oh, edi ipaintindi mo."
Napabuntong hininga si Joy. Wala akong pakialam sa anumang may kinalaman sa pagbo-boyfriend o pakikipagrelasyon, Jimboy. Ang iniisip ko lang ay ang pag-aaral, ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Yun lang ang gusto ko. Yun lang ang priority ko. Huminto sa paglalakad si Jimboy at humarap sa kanya. Mabuti, dahil ang mga taong kumuha sa atin, baka magalit sila. Kaya wag mo nang subukang mag-boyfriend. Natawa naman si Joy. Sa tingin mo, sisirain ko ang lahat para lang sa isang lalaki? Huminto siya at lumambot ang boses. Hindi ako ganun kamangmang. Tila nawala ang galit ni Jimboy. Ayoko lang na nakikita ka nasasaktan. Yun lang. Tumango si Joy at sinalubong siya ng tingin nito ng may matatag na determinasyon. Alam ko, Jimboy. Alam ko. Pero sa ngayon, wala akong kailangan kahit isa sa kanila. Tumingin si Jimboy sa kanya ng matagal at bahagyang nanlambot ang mga mata. Sige, pero wag mong kalimutan na nandito lang ako palagi. Napangiti si Joy. Oo naman, Jimboy. Palagi ka naman nandyan talaga. Habang naglalakad, inabala niya pa ang sarili sa pagsisearch ng pangalan ng kapatid niya. Gayunpaman, bigo pa rin siyang makita si Jana. Hindi mo pa rin tinitigilan hanapin ang kapatid mo? Tanong ni Jimboy sa kanya. Napabuntong hininga siya. Hindi ako kailanman tumigil. Umaasa ako na sana kahit paano maalala niya ako para kahit paano madali ko siyang mahanap. Tinitingnan ko lahat ng Jana Marie Cruz sa social media o kaya lahat ng Jana kasi umaasa akong baka may familiar. Hindi ako susuko, Jimboy. Kailangan ko siyang hanapin dahil baka iniisip niya pinabayaan ko siya. Siguro dalagitan na siya. Medyo nangingiting sabi ni Joy. Nasa na kaya siya? Katulad ko kaya naging maayos din kaya ang kalagayan niya? Kahit sobrang tagal na, umaasa pa rin talaga siya. Hindi titigil si Joy na palagi itong alalahanin. Gagawin niya ang lahat para mahanap lang ito. Gayunpaman, may mga bagay pa siyang kailangan harapin muna sa buhay. Oh, ang lamig! Bulalas ni Joy nang lumusog na siya sa tubig. Nasa talon sila ni Jimboy ng araw na yon. Lamig na lamig si Joy kaya tinawanan siya ng binata. Ang lagaslas ng tubig ay halos kasing lalim ng lamig na dumadaloy sa kanya. Ngunit hindi niya yun pinansin. Bumiyahe pa sila roon kaya kahit nilalamig, nagsuswimming pa rin siya. Nilalamig ka, di ba? Tanong ni Jimboy na umiiling habang nagsasaboy ng tubig sa kanya. Siyempre, malamang. Parang yelong tubig. Tama na nga. Tumawa si Joy at hinila ang kanyang mga tuhod hanggang sa dibdib habang sinusubukan niyang magpainit. Pero masaya. Hindi pa ako lumalangoy sa isang lugar na tulad nito. Lumangoy si Jimboy papalapit sa kanya at ngumisi. Kaya kita dinala rito kasi alam ko magugustuhan mo. Nag-swimming kami rito ng mga kaibigan ko. Ikaw agad ang naisip ko. Gusto ko rin na makita mo to. Binigyan siya ni Joy ng mapanuksong tingin. Oo, pero kung magkasakit ako, sisisihin kita. Isusumbong kita kina nanay at tatay. Ngumuso si Jimboy at mukhang wala man lang pakialam. Lumapit ito sa kanya at hinila siya palapit sa isang mapaglarong yakap. Lumukso ang puso ni Joy, ngunit tumawa naman ang binata. Inalis ni Jimboy ang basang buhok sa mukha niya. Hoy, anong ginagawa mo? Protesta ni Joy sa pamamagitan ng kanyang pagtawa. Bakit yung mayakap ka sa akin? Lumayo ka nga sa akin. Kadiri ka. Malamig, di ba? Nakangiting sabi ni Jimboy. Binibigyan lang kita ng init ko. Ang hot ko kasi. Saglit na sumandal sa binata si Joy. Naramdaman niyang malakas na tibok ng puso ni Jimboy. Pero binaliwala niya yon dahil parang kapatid niya lang naman ang binata. Ngunit pagkatapos, sa isang biglaang paggalaw, dumampi ang labi ni Jimboy sa mga labing niya. Natigilan si Joy. Naninigas ang kanyang katawan habang ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Agad niya itong itinulak palayo. Tumingala siya kay Jimboy. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Bakit mo ako hinalikan? Hindi pwede yon. Bumagsak ang mukha ni Jimboy. Biglang nanghina ang binata na parang ang bigat ng isang bagay na matagal na nitong pinanghahawakan ay nadudurog na. Ibinaba nito ang tingin sa mga kamay,
bago muling sinalubong ang tingin niya. "Pasensya na, Joy," mahinang sabi ni Jimboy at ang boses ay puno ng emosyon. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Parang sasabog ng dibdib ko sa pagmamahal ko sa'yo." Naninikip ang dibdib ni Joy. Ang kalituhan ay nauwi sa matinding kirot. "Ano? Mahal mo ako? Hindi pwede, Jimboy. Katawa-tawa ang sinasabi mo sa akin ngayon. Kung nagbibiro ka lang, please, tigilan mo na to. Hindi na ako natutuwa." Napangiwi si Jimboy na para bang nasaktan ito ng mga salita niya. "Eto ang totoo. Hindi ako nagbibiro. Alam kong palagi tayong magkasama. Parang magkapatid. Pero hindi ko kaya na makitang parang kapatid ka lang. Palagi kitang minamahal, higit pa sa kapatid. Parang laging pinoprotektahan dahil mas mahalaga ka kaysa sa ibang tao. At gusto kong nasa tabi mo palagi." Napaatras si Joy. "Jimboy, mali ito. Hindi mo ako pwedeng mahalin ng ganyan. Magkapatid tayong dalawa. Ikaw at ako. Pinalaki tayo bilang magkapatid. Naging parang kapatid kita sa buong buhay ko. Eto, hindi to tama." Tumigas ang mukha ni Jimboy. "Pero hindi kita tinuturing na kapatid, Joy. Kahit isang beses, kahit bago pa tayo kupkupin ni nanay at tatay. Hindi ka na isang kapatid para sa akin. Simula bata pa tayo, mas marami na akong nararamdaman. Nag-aalaga ako sa mga paraan na higit pa sa kapatid. At pinalaki pa tayo ng mga magulang at nagtuturo sa ating magmahal. Mas lalo ko napagtanto kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo, Joy. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo." Mariing ipinalig ni Joy ang kanyang ulo. "Hindi, Jimboy. Kailangan mong huminto. Kailangan mong itigil ang pagmamahal sa akin ng ganyan. Ang mga taong nag-alaga sa atin, ang nagpapalaki sa atin, ano sa tingin mo ang mararamdaman nila kapag nalaman nila to? Magagalit sila. Iisipin nilang may mali sa pagpapalaki nilang dalawa sa atin at kapuputan nila tayo." Bumaba ang tingin ni Jimboy at nanginginig ang mga labi habang humihinga ng malalim. "Ayoko magalit sila. Ayoko masaktan sila pero hindi ko pwedeng baliwalain lang to, Joy. Hindi ko mapigilang mahalin ka ng ganito. At bago naman tayo dumating sa kanila, alam naman nila na iba pareho ang pinanggalingan natin. Pinalaki tayo ngayon sa iisang bahay pero kailanman hindi tayo naging magkapatid." Umiling si Joy. "Jimboy, please. Para sa kanila, para sa atin, hindi mo pwedeng gawin to. Ibinigay nila sa atin ang lahat. Pag-ibig, isang pamilya. Hindi natin pwedeng sirain yon. Hindi ko masisira yon. Palagi kang magiging kapatid ko, Jimboy. Ganyan dapat." Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Jimboy habang nakatitig sa kanya. "Matagal ko nang gustong maging higit pa sa'yo, Joy. Hindi, ayoko. Wala akong pakialam. Mahal kita at ipapakita ko yun sa'yo." "Pero wala akong nararamdaman sa'yo. Naiintindihan mo ba? Nahihiya ako sa mga magulang natin ngayon. Pero tumatanggi ako dahil hindi kita gusto sa parang gusto mo. Hindi mo ko pwedeng pilitin, Jimboy." Sunod-sunod na bulalas ni Joy. "Ayokong masaktan ka, Jimboy. Pero hindi natin kayang mahalin ang isa't isa ng ganon. Hindi ko kaya. Please, manatili lang tayo sa kung ano tayo. Bilang magkapatid. Bilang pamilya." Saglit na nag-alinlangan si Jimboy pero wala na rin naman itong nagawa. Wala na itong sinabi pa. Napailing na lang si Joy at nauna ng umahon. Hindi niya kukonsintihin ang damdamin ng binata para sa kanya. Habang nasa biyahe sila pa uwi, pareho silang tahimik. Napapikit na lang si Joy nang makita niyang tumulo ang mga luha ni Jimboy kanina. Hindi ito basta iiyak ng ganoon kung hindi ito seryoso. At mukhang sa pagkakataong yon, talagang hindi na nagbibiro ang binata. Umigting ang panga ni Jimboy. "Pasensya na. Hinalikan kita na wala ka palang nararamdaman para sa akin." Kumunot naman ang noo ni Joy. "Anong wala pa? Wala talaga. At hindi magkakaroon." Mas bumaha naman ang inis sa mukha ng binata. "Mamahalin mo rin ako. Sige, pasensya na rin sa ginawa ko kanina. Pero hindi ako hihingi ng pasensya dahil lang minamahal kita. Hindi ko babawiin ang lahat ng sinabi ko." Napairap na lang si Joy.
Nagsusungit lang siya pero labis na ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya makayanan ang mga salita ni Jimboy. Ayaw niyang magsalita dahil baka kung ano lang ang masabi niya. Pagka-uwi, wala silang imikan. Mukhang napansin din yun ng mag-asawa. Ngayon, alam niya na ang totoong feelings ni Jimboy para sa kanya. Bigla na lang siyang nailang na natutulog sila sa iisang kwarto. Simula bata pa, nang mapadpad sila sa tahanan ng mag-asawa, sa isang kwarto na sila natutulog. Nang maging binata at dalaga, magkasama pa rin naman sila. Pero sa foam sa baba natutulog si Jimboy. Malayo na, pero naiilang pa rin si Joy. Tila bawat ikikilos ni Jimboy, may mali siya at kahalayan na sa kanya. "Oh, bakit dyan ka matutulog sa sofa?" Tanong ni Mang Abner nang makita si Jimboy na humiga sa sofa sa labas. Nagpalusot naman agad ang binata. Mas gusto ko pong matulog dito simula ngayon. Humihilig po kasi ng malakas si Joy. Hindi po ako makatulog ng maayos." Natawa naman si Manong Abner. "Oh, sige, bahala ka. Pero kapag sumakit na dyan ang likod mo, lipat ka na rin sa kwarto. Baka makuba ka pa dyan. Ang laki-laki mo, ipagsisiksikan mo ang sarili mo dyan." Tumango naman si Jimboy. "Opo, tay." Lihim na napatingin sa kanyang binata at bigla na lang kumindat. Napairap agad si Joy at umiwas ng tingin. Ngayong umamin na si Jimboy, hindi niya na talaga alam kung papaano kikilos ng normal sa loob ng bahay. Bulgar na bulgar si Jimboy na mapaibig siya, na natatakot na siyang baka malaman ni na Manong Abner at ni Aling Cecil. Pero mukhang mas may level up pa ang lakas ng loob ni Jimboy. Joy, nakapag-desisyon ka na ba kung anong kurso ang gusto mong kunin sa kolehiyo?" Tanong ni Aling Cecil habang nagsasandok ng ulam. Gustong-gusto niya ng kurotin ng kamay ni Jimboy. Sobrang daming pagkain ang nilagay sa kanyang plato. At tuwing mauubusan siya ng tubig sa baso, pasimple itong umaabang at pinagsisilbihan siya. Sinamaan ni Joy ng tingin ng binata, pero talagang ngumingiti lang ito sa kanya. "Joy!" Bulalas ni Aling Cecil. Mabilis naman siyang tumingin dito. "Po? Ano po, Nay?" Natawa naman si Aling Cecil. "Ano bang nangyayari sa'yo? Parang lutang ka palagi nitong mga nakaraang araw. Tinatanong ko lang naman kung ano bang kurso ang gusto mong kunin sa kolehiyo. Napag-usapan kasi namin ni Abner na pag-aaralin namin kayong dalawa. Medyo malaki ang gastos, pero ramdam naman namin na kaya namin na sustentuhan kayong dalawa." Napalunok si Joy at sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi. "Marami po akong pinag-iisipan, pero gusto ko pong kumuha ng mass communication. Feel ko po kasi mas makakaugnay ako sa mga tao. At pakiramdam ko po, mas mahanap ko po si Jana kung may exposure po ako sa media." "Ang galing!" Bulalas ni Aling Cecil. "Lahat talaga ng ginagawa mo para sa kapatid mo." "O siya, sige. Susuportahan ka namin dyan. Ikaw naman, Jimboy. Anong gusto mong kunin?" Ngumiti si Joy. Nagpapasalamat sa suporta ng mag-asawa sa gusto niya. Ilang taon na ring bukang bibig ang paghahanap kay Jana. Pero kahit minsan, hindi siya pinigilan ng mga ito na umasa na baka mahanap niya pa ang kanyang kapatid. Gayunpaman, mabilis na bumalik ang kanyang isip kay Jimboy. Naramdaman niya ang titig nito sa kanya. Mas tahimik na ito kaysa dati at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang iniisip nito. Nang humaba ang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Jimboy. "Gusto ko pong kumuha ng criminology." Tugon ng binata. "Aba naman, Jimboy, gusto palang magpulis nitong anak natin, mahal," sabi ni Manong Abner na tumango bilang pagsang-ayon. "Sabagay, yun din ang naiisip kong larangan para sa'yo." Kahit medyo naiinis siya kay Jimboy, hindi niya mapigilan na tipid na mapangiti. Nang sandali pa lang na yon, nai-imagine niya na ito na magiging isang pulis. Walang sawang tumango si Joy, ngunit nararamdaman niyang may mali. Nakayuko si Jimboy at tinatapik ang mga daliri sa mesa. Pagkatapos, sa halos sobrang kalmadong boses, may dinagdag pa ito. "Pero hindi ko na po tatanggapin ang suporta niyo po sa college ko. Pasensya na po, nanay at tatay. Hindi ko na po hahayaang tulungan niyo po ako sa pag-aaral ko ngayon. Sapat na po sa akin ang mga itinulong niyo po para marating ko kung nasaan man po ako ngayon.
Natahimik ang mag-asawa. Nagpalitan ng litong sulyap sina Aling Cecil at Manong Abner. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Cecil na malumanay ang boses. "Alam mo, masaya kaming tulungan kayong dalawa. Gusto naming makita kayong magtagumpay, mas magkaroon ng kabuluhan ng pagtulong namin. Makita namin kayo na sobrang maayos ng buhay. Kahit pakawalan namin kayong dalawa, hindi na kami matatakot kasi kaya nyo na ang mga sarili ninyo." Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Jimboy at sumagot, "Salamat po sa lahat. Palagi po kaming tumatanaw ng malaking utang na loob sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko po sanang gawin to ng mag-isa. Gusto ko pong patunayan na kaya kong suportahan ang sarili ko at hindi umaasa sa sino man. At kung pwede po sana, aalis ako sa bahay na to at babalik na lang po ako kapag may narating na." Bumilis ang tibok ng puso ni Joy. Gulat na napalingon siya kay Jimboy. "Ano, Jimboy? Bakit mo sinasabi yan? Bakit mo kami iwan? Tinutulungan ka na nga nila. Baliw ka ba? Ano bang balak mo sa buhay mo?" Sa wakas ay tumingin sa kanya si Jimboy. Puno ng magkahalong sakit at determinasyon ang mga mata. "Dahil mahal kita, Joy." Nabitiwan ni Aling Cecil ang mga kubyertos, samantalang naibuga naman ni Manong Abner ang iniinom na tubig. Napapikit naman si Joy sa inis at hindi na makatingin sa lahat. "Anak, teka! Ano ba yung sinasabi mo?" tanong ni Aling Cecil at medyo natatawa. "Mahal? Ano bang klaseng mahal yan, Jimboy? Mahal ka naman naming lahat dito. Siyempre, pamilya mo kami." Umiling naman si Jimboy at sobrang lakas pa rin ng loob. "Alam ko po na pinalaki niyo po kaming dalawa ni Joy sa bahay na to bilang magkapatid. Pero simula pa lang po, hindi ko na po maituring na kapatid si Joy. Mahal ko po siya pero sa ibang paraan. Hindi ko po alam kung magagalit kayo pero kinupkup niyo po kami, di ba? Hindi niyo naman po kami totally inampon. Kaya sana po, hayaan niyo po akong mahalin ng malaya si Joy." Nasapo na lang ni Joy ang kanyang noo. Pulang-pula na siya sa sobrang hiya. Daig niya pa ang nagdala ng manliligaw sa bahay. Humarap pa sa kanya si Jimboy at nagtapat ng pag-ibig. "Hindi talaga tayo magkapatid. Hindi tayo magkadugo at yan ang dahilan kung bakit hindi ko pinipigilan ang sarili ko na mahalin ka. Ngunit hanggang narito ako, hanggat nabubuhay tayo na magkasama, hindi mo ako makikita higit pa sa isang kapatid. Kailangan ko nang umalis para makalimutan mo ako sa ganyang paraan." Hindi na makapagsalita si Joy. Natameme na lang talaga siya sa mga sinasabi ng binata, na hindi niya kayang tumingin sa mag-asawang nagpalaki sa kanila. "Jimboy, tama na!" bulong ni Joy, maliit at nanginginig ang boses. Nanlambot ang mga mata ni Jimboy. "Ayokong gawing komplikado ang mga bagay, pero hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang panatilihing kapatid mo lang ako kapag may nararamdaman ako sa'yo." Nagpalitan ng mahabang tingin sina Aling Cecil at Manong Abner na parabang naghahanap ng tamang salita. Sa wakas, nagsalita si Manong Abner. Seryoso ang boses ngunit puno ng tahimik na pag-unawa. "Hindi kami galit sa'yo, Jimboy." Saad nito sa binata. "Alam naming hindi kayo magkadugo at naiintindihan namin na ang damdamin ay maaaring lumaki sa pagitan ng mga tao. Kahit na pinalaki namin kayo bilang magkapatid, talagang napapansin na rin namin na iba ang pagtrato mo, Jimboy, kay Joy. Pero kailangan mo ba talagang umalis, anak?" Tumango naman si Jimboy. "Opo, may gusto lang po akong patunayan sa sarili ko at kay Joy." Tumango si Aling Cecil at puno ng pag-aalalang ekspresyon ngunit tiyak na pagtanggap. Napabuntong hininga na lang si Joy. Mukhang wala na talagang hahadlang kay Jimboy para patunayan ang sarili sa kanya. Talagang kay Joy na lang ang magiging huling desisyon. Katulad nga ng napag-usapan, umalis na nga muna si Jimboy sa kanila. Kaya si Joy muna ang sinuportahan ng mag-asawa. Wala na siyang distraction at hindi niya hinahayaang magkaroon. Kaya ang pag-aaral niya sa kolehiyo, natapos niya ng walang problema. Samantala hindi rin nagtagal, naging pulis na rin si Jimboy. At kung may masaya man para sa kanila, yon ay ang mag-asawang kumupkup sa kanila sa mga nagdaang taon. "Kailan mo kaya ako sasagutin?"
Nakangiting tanong ni Jimboy habang tinatanggap ang bawat suntok niya. Mas lalong nanggigil si Joy at mas sinapak ang gloves sa kamay nito. Dahil pulis, nahilig din sa physical activity si Jimboy. Nahawa na rin siya at nag-aaral na rin ng mga self-defense. Para in case na kung mapahamak siya, alam niya kung papaano lumaban. "Lumalakas ng suntok mo ah," natatawang sabi ni Jimboy. "Baka mamaya pwede ka nang isali sa boxing." Napairap naman si Joy. "Ewan ko sa'yo." Humalakhak naman ang binata. "May utang ka pa sa aking date. Tuwing gusto kitang masolo, palagi mong sinasama sa date si nanay at tatay. This time, sinabihan ko na sila sa diskarte ko sa panliligaw sa'yo. Kaya hindi mo na ako may isahan. Magde-date tayong dalawa. Yung tayo lang." Nilagpasan niya ang binata at pumunta na lang sa locker room. Natawa na lang si Joy. Sobrang persistent ni Jimboy sa panliligaw sa kanya. Ngayong mga successful na sila, mas lalo pang lumakas ang loob. Magiging sinungaling siya kung sasabihin niya na hindi siya nahuhulog sa binata. Natutunan niya na ring mahalin si Jimboy sa ibang paraan. Gayunpaman, nangako si Joy sa sarili na bago umusad sa parteng iyon, kailangan niya munang mahanap ang kanyang kapatid. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang pag-asang mahanap ito. At mukhang tadhana na ang maglalapit sa kanila. Pumasok na si Joy sa elevator. Medyo nagmamadali na siya dahil na-late na siya ng gising. Magsasara na sana ang pinto nang may biglang humarang na map. "Ay, sorry po ma'am. Good morning po." Nakangiting sabi ng dalaga sa kanya. Tipid siyang napangiti. "It's okay. Good morning." Nahihiyang pumasok ang janitress habang tulak ang cart nito. Nang nasa loob na sila, tahimik lang silang naghihintay na umakyat. "Bago ka rito?" Nakangiting tanong ni Joy. Medyo magaan ang loob sa dalaga. "Hindi naman sa pamilyar ako sa lahat ng janitress dito, pero parang ngayon lang kita nakita." Tumango naman agad ang janitress. "Opo Ma'am Joy, actually, napapanood ko nga po kayo palagi sa TV. Ang galing-galing niyo po." Mahinang tumawa si Joy. "Maraming salamat. Ikaw, mukhang bata ka pa. Nag-aaral ka ba?" Umiling naman ito. "Tumigil na po muna para magtrabaho. May sakit po kasi ang tatay ko, kaya kailangan ko munang tumulong sa kanya. Mahal na mahal ko po yun kasi inalagaan po ako." Biglang naalala ni Joy ang dating siya. Mga panahong ginagawa niya ang lahat para sa nanay na may sakit. "Ano palang pangalan mo?" Napangiti muli ang janitress. "Jana po. Ako po si Jana, ma'am." Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Joy. "Jana ang pangalan mo?" Tumango naman ito at napatingin sa bumukas na pinto ng elevator. "Opo, ako po si Jana. Sige po, mauna na po ako sa inyo." Natutuwa siya dahil may nakasalamuha siyang dalaga na may pangalan din na Jana. Pakiramdam ni Joy, mas kailangan ng magmadali at bilisan ang paghahanap sa kanyang nawawalang kapatid. Dahil sa pag-ungkat sa nakaraan, nalaman ng mga tao na siya ang dating bata na nag-viral noon. Bigla niyang naalala ang guard na nakaharap niya noon. Balita niya, tuluyan na itong nawalan ng trabaho at nahirapang maghanap. Kaya kahit sobrang tagal na, gusto niya pa ring hanapin ang guard para magkapatawaran na sila. Hindi niya naman naging intensyon na makasira ng buhay ng iba. Talagang pangit lang ang kalagayan niya ng mga panahon na yon. At mukhang paglalaroan talaga sila ng tadhana. "Hoy! Ikaw? Ikaw yung bata nun?" Galit na sigaw sa kanya ng guard na matanda na sa mga oras na yon. "Nawalan ako ng trabaho. Hinusgahan pa ako ng mga tao. Isang beses lang akong nagkamali pero parang buong buhay ko na lang mali. Lumayas ka rito sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan." Kailangan ni Joy sabihin ang kanyang side. Hindi niya pwedeng hayaan na hindi sila magkapatawaran. "Naiintindihan ko po ang galit ninyo, pero may mga bagay po talaga na hindi ko din makontrol po ng araw na yon. Nandito po ako para bumawi at humingi ng tawad. Ang gusto ko lang po, kahit matagal na ay magkapatawaran pa rin po tayo, Manong. Hindi ko po talaga ginusto yon sa magdulot ng panghuhusga sa buhay ninyo." Umiwas ng tingin ang dating security guard. "Hindi ko rin naman gustong sirain ang paninda mo. Talagang yun lang ang una kong nahawakan kaya hindi ko na sinasadyang masira.
At pasensya na kung nasipa kita nung araw na yon. Sakalang tumimo sa isip ko nang tapos na may mali rin naman ako. Isa pa, hindi ko rin kayang manakit ng bata. May anak din naman ako at babae rin katulad mo. Kaya nang makauwi ako, sakalang ako inusig ng aking konsensya. Tipid siyang napangiti. Sa wakas, naayos niya na rin ang gusot sa pagitan nila ng security guard. Pinapasok siya nito sa loob ng bahay at nag-alok ng merienda. Pero nagulat si Joy nang makita ang picture sa pasamano. Siya po ang anak ninyo? Si Jana? Tanong ni Joy nang makita ang larawan ng janitress. Oo, siya nga. Siya ang anak ko. Ang totoo niyang panahong iniwan ako ng asawa at anak ko. Nakita ko lang si Jana sa kalsada. Simula noon, naging buhay ko ng batang yan. Nakangiting sabi ng dating security guard sa kanya. Nang marinig niya ang kwentong yon, kinabahan na agad si Joy. May picture po ba kayo ni Jana noong bata pa siya? Paika-ikang naglakad ang dating security guard. Oo, meron. Sandali at kukunin ko ang photo album. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Joy. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya, malapit na siya sa katotohanan. At nang makita niya ang mga picture ni Jana noong bata pa ito, mas lalo niyang nakumpirma. Tuluyan na siyang napahagulgol sa harap ni Manong Raul. Teka, bakit ka umiiyak? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Napasinghap si Joy. All this time, malapit na po pala sa akin ng kapatid ko. Si Jana, kapatid ko po siya. Siya po ang nawawala kong kapatid. Matagal na. Wala man lang po akong ideya na kayo po ang kumupkup sa kanya. Kung alam ko lang po talaga. Maya-maya dumating na si Jana. Gulong-gulo ito nang makita siya roon, pero hindi na nakapagpigil si Joy. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid. Teka lang, Ma'am Joy. Gulat na tanong nito. Lumayo po kayo sa akin. Ano pong ginagawa niyo sa bahay namin? Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Hindi mo na ba ako naaalala? Diyan na ako to, si Ate Joy mo. Ako ang kapatid mo. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Hindi ko alam na nasa malapit ka lang pala. Gulat na gulat si Jana at bahagyang lumayo. Hindi kita kapatid. Umalis ka na rito. Jana, umalis ka na. Namumuo ang mga luha ni Jana. Bata pa ako noon, pero tanda ko na iniwan mo ako. Iniwan mo akong mag-isa. Hinanap kita, tinatawag kita pero hindi ka na bumalik. Umiling agad si Joy. Jana, hindi totoo yan. Hindi kita kayang iwan ng ganon. Mahal na mahal kita. Ang tagal kitang hinanap. Nawawalan na ako ng pag-asa pero ngayon, nakita na ulit kita. Please, I'm sorry. Napabayaan kita. Hayaan mong bumawi si ate sa'yo, ha? Umalpas na ang mga hikbi ni Jana, kaya muli niya itong niyakap. Sa pagkakataong yon, hindi na siya muling itinulak ng kanyang kapatid. Simula ng araw na yon, magkasama na silang muli ni Jana. Isinama na rin nila si Manong Raul na kalaunan, itinuring na rin na tatay ni Joy. Nang malaman ni na Aling Cecil at Manong Abner na nakita niya na si Jana, sobrang saya ng mga ito para sa kanya. Talaga? Sinasagot mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Jimboy. Tumawa naman siya. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Mas lalong lumawak ang ngiti ng binata. Gustong gusto ko kaya halika na. Magpakasal na tayo. Mahina niya naman itong hinampas sa braso. Dahil masyadong atat si Jimboy, kinasal na rin naman sila. Nandoon lahat ng mga mahal nila sa buhay. Hindi na rin muna sila magbabalak magkaroon ng anak at naiintindihan naman yun ni Jimboy. Babawi muna siya kay Jana na nawala sa piling niya sa loob ng maraming taon. Sa sobrang dami ng mga matitinding pinagdaanan ni Joy, tila hindi niya na malaman ang kahulugan ng kanyang pangalan. Gayunpaman, kahit pangit ang lahat sa simula, ibinigay pa rin sa kanya ng Diyos ang ligaya na minimithi niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat paghihirap, pagtitiis at kalungkutan, may kapalit na regalo mula sa may kapal at kaligayahan
na hindi natin lubos na inaasahan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.